Sino po dito yung mga nais na maghari sa kanilang pamilya? Diba? Number one yan eh. Gusto ko po na maghari sa aming pamilya ang Panginoon. Meron po ba dito nagsabi na gusto ko pong maghari sa aking career? Sa aking hanap buhay? Sa aking negosyo? Diba? Most of us, nais natin na mag-ari ang Panginoon sa ating pamilya. Amen? Sa ating relasyon, makikipagrelasyon natin sa ating mga anak, sa ating asawa. Amen po ba? Ayan. So alam niyo po ba, itong mga pariseyong ito, nagtanong sa Panginoon. No? Kailan daw ba itatatag ang kaharian ng Diyos? Kailan po ba yung kingdom of God na yan? Kasi sinabi nga ng Panginoon Diyos, kahit na ako hindi ko alam kung kailan, kahit ang mga anghel hindi alam, tanging ang Ama lang. Ang sabi ng Panginoon, nag-aari na po ito. No, simula nung siya'y mabuhay, namatay, at muling nabuhay, siya po ay nag-aari na sa bawat isa sa atin. Kaya malalaman po natin ngayon, saan ba nag-ahari at kailan ba nag-ahari ang Panginoon. Ayan. So, ayan. Sabi niya, ayan. May chismis. Sabi ng Pariseo, kailan natatatag ang kaharian ng Diyos? Sabi niya, ang pagsisimula ng pag-ahari ng Diyos ay dat. Ano yung dat na yan? Ito po yun. Una, sabi ng Panginoon, mababasa natin sa Lucas 17:20, huwag tayong maghintay ng palatandaan para maniwala. Ang Diyos ay narito na. Amen? Kahit nung panahon nila, nandun na, hindi lang nila ablang na ang Diyos ay kaharap nila, na ang Diyos ay nakikipamayan na sa kanila. Nag-BBEC na po ang Panginoong Jesus ng panahon na yun. No? Kaya lang hindi lang nila nararamdaman kasi merong doubt lagi. Yung mga tao lagi siyang kino-question. Ito naman maharap namin, anak lang ito ng ganito. Anak ng karpintero, taga Nazaret. Ano bang nangyari sa Nazaret? Ano bang mabuti sa Nazaret? May chismis, alam niyo po. Ang Nazaret, isa po itong Islam area, squatters area. Kaya yung po yung laging tanong, ano ba ang mabuti? Ano ba ang maganda sa Nazaret? Kasi nasa urban area po, no? Ang Nazaret. Kaya yung ating Panginoong Yesus ay galing sa Nazaret, hindi siya pinaniniwalaan, no? Wag daw po tayo maghintay ng palatandaan pagka dumilim. Nag-ahari na ba ang Panginoon? Paano yan gabi? Diba? Paano yan pagka, ayan, may unos. No? Magyumyuman. Signal number 5, mag-ahari na ang Panginoon. Doon pa lang ba tayo maniniwala? No? Doon pa lang po ba tayo mag-take ng ating action na puspusan ng ating pagdarasal? Doon pa lang po ba tayo gagawa ng mabuti sa ating kapwa, no? Pagka nakakakita ng may mga dilubyo, nako, diba? Marami sa kanila nagpapanik buying. Tayo, panik lang. No? Nagkaroon ng pandemya. Ang dami mga nagpanik buying. Naubos ang sabon, naubos ang alcohol, ang tissue, no? Face mask, ang mahal. Diba? Wala tayong magagawa. Tayo nag-aantay na lang kung meron tayong aambon sa atin. Wala po tayong pangbayin. Panik lang po ang kaya natin. Amen ba mga kapatid? Pero sinasabi dito ng ating Panginoon, ang Diyos ay narito na sa lahat ng nananalig sa Kanya. Kasi yung aral na ginawa niya, yung ating pagbabasa ng Ebanghelyo, yung ating pagsisimba, yung po yung nagpapatatag at nagpapalalim ng ating pananampalataya at ng ating pananalig. Kaya ganun na lamang po
Panginoon. Amen? Hawak sa dibdib. Ayan, hawakan niyo po maigat, ramdamin niyo. Sabi niyo, Lord, nandiyan ka ba? Sumagot po ba? Hanggang ikaw ay nabubuhay, nandiyan. Sabi sister niya, tuk tuk, tuk tuk. Ang sabi ni Lord, tuk tuk, oo, tuk tuk, oo. No, nandiyan ang Lord sa atin. Kaya nga mga kapatid, kung yung ating mga puso ay puro ito inggit, puro ito galit, puro ito paghihiganti, hindi po nagahari ang ating Panginoon sa atin. Amen? Kung tayo po ay may mga bisyo, no? Pero mo naninigarilyo ka, yung puso, pinapapasok mo dun sa puso, napupulyot na po yung ating Panginoon sa loob. No? Naninigarilyo. No? Baka inuubo na si Lord dun sa puso mo. Amen ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pero and then, mga kapatid, sabi, kailan itatatag ang kaharian ng Diyos? Sagot niya, wala rin nagsasabi na nagsisimula roon o rini. Anong ibig sabihin nun? Nagtatag ang Panginoon ng simbahan. Okay, ayon po sa CCC, Catechism of the Catholic Church. Yan po yung libro natin, no? Sa 2816, sa bagong tipan, ang kaharian ay pinahayag bilang espiritual na katotohanan na narito na sa presensya ni Kristo. Ibig sabihin, ang kaharian po ng Diyos ay hindi kailangang hanapin sa labas. Ito po ay narito sa pamamagitan ng pananampalataya, pag-ibig at presensya ni Kristo sa ating buhay. Kung ang aral ng ating Panginoon ng Ebanghelyo ay ating naipapamumuhay, ang ating pananampalataya lumalalim, ang ating pag-ibig sa ating kapwa ay nagkakaroon ng sibol at naroon po yung presensya ng ating Panginoon. Pangatlo, sabi ng Panginoon, darating ang mga araw na kayo ay maghahangad na makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao at hindi ninyo ito makikita. Ayan. Hindi raw po ito darating na parang inaasahan ng tao na sasabihin na parang nagte-text ba? Lord, saan ka na? Dito namin. No? Parang gano'n, no? Hindi po gano'n si Lord na yung pamamaraan ng tao na bigla na lang kakatok ka sa iyong pinto, nagliliwanag, nandito na ako. Hindi po gano'n, no? Ayon sa ating CCC, itinuturo po ng katekismo na ang paghahari ni Kristo ay nagsimula sa kanyang pagkabuhay na maguli. Ibig sabihin, kung hindi po nabuhay ang ating Panginoon, ang ating pananampalataya ay walang saysay. Hindi po natatapos doon sa sakripisyo, doon sa pagkamatay sa krus. Kailangan mabuhay. Dahil yun po ang nagsasabi na yun po yung itinuturo na yun yung pag-aari ni Kristo. Amen? Ngunit ito ay patuloy na lumalagok sa puso ng bawat mananampalataya hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Kaya ang pagbabalik po ng Panginoon ay hindi po ito biglaan na agad-agad makikita natin. May panlabas na tanda, kundi ito po ay unti-unting nahahayag. Sabihin niyo po, nahahayag. Ayan. Nahahayag saan? Sa ating buhay, sa ating simbahan, at sa bawat Kristiyano. Ayan, no? Ito po ay nahahayag, nakikita natin. Pagka ang tao ay mabuti na, sinasabi natin na pinag-aharian ito ng Diyos. Amen? Ito po ay nahahayag. Kaya yung kung nais po natin na maghari ang Panginoon sa ating buhay, kailangan po maipahayag yung Ebanghelyo sa ating buhay. Maisabuhay po natin. Amen? Okay. Number 4.
Diyos? Ayan. May magsasabi sa inyo, naroon siya. Ayan na naman yung naroon na yan. O narinig siya. Ang sabi ng Panginoon, ito, huwag kayo pumunta upang hanapin siya. No? Malinaw. Huwag kayong pumunta. So, may nagsabi, naroon siya, naroon sila, naroon, pero huwag daw po tayong pupunta. Pagka sinabi, akit tayo ng Mount Banawi, nandoon ang Panginoong Diyos. Banahaw, punta tayo doon. Huwag po kayong pumunta dahil ang Diyos ay nasa simbahan. Ayun po, kasama natin sa tabernakulo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Every prayer meeting, kasama natin si Lord. Bakit pa tayo kailangan lumabas? Andito naman. Ayan, babala laban sa maling tagapagpahayag. Yung mga bula ang propeta, mga kapatid. According to CCC 675, bago ang muling pagdating ni Kristo, magkakaroon ng pagsubok sa pananampalataya, kabilang ang mga huwad na tagapagpahayag. So marami po yan, na kung saan minsan ginagawa na lang negosyo ang pananampalataya. No? At yun po ang dapat na hindi natin puntahan. Okay, so susunod. Ayan, panglima. Ito pa ang sabi, mababasa po natin siya sa Lucas 17:24. Pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao darating na parang kidlat. Bigla na lang, walang palatandaan, bigla na lang. No? Bakit parang kidlat? Nagliliwanag mula sa isang dulo sa ilalim ng langit hanggang sa isang dulo sa ilalim ng langit. So, ibig talagang sabihin, parang flashlight. Ando na ang Panginoon. Biglang-bigla, susulpot na lang. No? Ang sinasabi dito, pagdating ng anak ng tao ay tulad ng isang kidlat, ay ang maliwanag at hindi maikakailang. Si Lord na ngayon. Ito po ay tanda ng kalwalhatian. No, yung pagdating ng ating Panginoon. Tanda po ito ng kalwalhatian. At maaaring marami po sa atin pagdating ng Panginoon na ito pong sinasabi na second coming ng ating Panginoon is maaaring may mga matatakot, di ba? Mayroong hindi pa handa, mayroong mga tao na nakahanda, pero kailangan po natin talaga na maging handa sa kanyang susunod na pagdating. Amen po ba? No, kaya nga po, every liturgical year, ngayon, di ba, sinasabi ko nga na, laging paghahanda ang mga gospel po ngayong na to. Dahil sa 23, Christ the King na po. Ayan, sa next Sunday. Christ the King na po yun. Dahil yung liturgical natin, yung liturhiya ng ating ebanghelyo, ng ating pananampalataya, doon na po matatapos yung liturhiya doon sa paghahari ng Diyos. And then, pagkatapos ng November 23, yung Christ the King, magsisimula ulit. Di ba naging baby Jesus ulit? Naghahanda naman tayo sa pagdating ng Mesiyas, yung pagsilang naman. Ayan. Kaya talagang puro paghahanda. Paghahanda sa pagdating ng paghahari ng Diyos, pagdating ulit naman, paghanda para sa pagdating ng Mesiyas. No? So, ganun po yung ating ginagawa ngayon. Kaya ang ating Panginoon, darating talaga ito sa ating buhay. Darating talaga ito na parang kidlat. Darating talaga ito na hindi natin alam kung kailan, kung saan. Baka mamaya habang naliligo ka, dumating si Lord. Diba? Baka mamaya ikaw habang nagtatrabaho ka, dumating si Lord. Gawin mo lang po kung ano yung dapat mong gawin. Diba po? Dumating si Lord na ikaw ay nagsisimba.
Gawin mo po kung ano yung ginagawa mo. Magdasal ka kung ano yung ginagawa mo. No? Dahil hindi nga po natin lang kung kailan. Pero yung pagdating ng Panginoon, habang siya ay dumarating, ituloy natin kung ano yung mga ginagawa po natin. Amen po? Amen. Ayan. So sabi nga, hindi po talaga lihim yung pagdating ng Diyos. Hindi itinatago. Kundi ito po ay isang makapangyarihang pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian. Ha? Okay. Ika-anim, sabi, kailangan muna daw pong magbata ng maraming bagay at tanggihan ng lahing ito. Ngunit, ba't subalit, na habang tayo rin po, no? Na habang hinihintay natin ang pagdating ng Panginoon, kung siya po ay kailangan niya magbata para yung paghahari na yun ay dumating, tayo rin po, kailangan din po natin humarap doon sa pagbata na yun. Maging handa rin po tayo na kung saan yung mga pagdurusa, yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, na habang tayo po ay naghihintay sa ating Panginoon, tayo rin po ay nakikipaglaban sa mga pagdurusa na yun. Amen? Nakita niyo po yung Panginoon, bago siya maghari, kailangan niya magbata, kailangan niya maghirap. At tayo naman po, kailangan din natin maging handa sa mga paghihirap na yun para makita rin natin yung kaluwalhatian ng paghahari ng Diyos. Amen? Ayan. Meron ba akong sinisusi dito? Sinabi ni Jesus na darating ang panahon na hanapin siya ng mga tao. Pero hindi siya makikita sa paaraang inaasahan nila. Bago siya muling makilala ng lahat, kailangan muna niyang magdusa at tanggihan ng marami. So, ano po ba yung mga aral na makikita natin? Una, di ba, ang paghahari ng Diyos ay nasaan? Nagsisimula po sa bawat puso. Ha? Sa bawat puso natin na tumatanggap kay Kristo. Tinatanggap po ba natin si Lord? Amen! Yan, oh. Tinatanggap po natin. Kaya po sa pagtanggap ngayon, yung po nagsisimula na yung paghahari ng Panginoon sa ating puso. And then, hindi natin kailangan maghintay ng mga palatandaan dahil ang Diyos ay narito na sa ating piling. Nung siya po ay nabuhay na maguli, nangyari na po ito. Kapiling na po natin ang ating Panginoon. Lalo na po nung sinabi niya na ipapadala niya yung kanyang banal na spirito. Ayan. Maging mapagmatsyag po tayo, at huwag maging mapagmatsyag tayo sa mga huwad na tagapagpahayag. Manatili po tayong tapat sa tunay na pananampalataya. Ang muling pagdating ni Kristo ay tiyak. Sure po yun. Hindi po nagpo-postpone si Lord na sa next generation na ako darating. Hindi po. Tiyak po yan. Maliwanag, no? At puno po ng kaluwalhatian yung pagdating ng ating Panginoon. At syempre, kailangan po natin na maging handa tayo sa bawat pagsubok. Dahil ang pagiging handa sa bawat pagsubok ay bahagi po ito ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Kaya palakpakan po natin ang ating mga sarili dahil tayo po'y nananalig na ang Diyos ay kapiling natin. Amen? Tapikin muna yung katabi. Ayan, nananahan sa iyo ang Diyos.